Tahimik kaming nagkatitigan, wala na ang dati niyang malamig na tingin. Ngayon may halong pagkalito, pagod at kung hindi ako nagkakamali, may kaunting pasasalamat din. Sa kabila ng lahat ng gulo at hindi pagkakaunawaan namin, narito ako. Pinili kong manatili at kahit ayaw kong aminin, mas lalong lumalalim ang pagkakaugnay ko sa lalaking to, kahit di ko pa lubusang naunawaan kung bakit. Nabigla ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Hindi yun marahas, hindi rin mahigpit pero may kakaibang init na dumaloy mula sa palad niya patungo sa buong sistema ko. Napanunok ako. Bakit ganito ang pakiramdam? Nakaupo pa rin ako sa gilid ng kama, bahagyang nakayuko, habang pinupunasan ko pa rin ang pawis sa noo niya. Pero ngayon ang atensyon ko'y napako na sa kanyang titig. Matalim, malalim, parang may gustong tuklasin o gustong itanong na matagal nang kinikimkim. Sabihin mo nga, Ariana? Mahina niyang sambit, bahagyang paos ang boses niya. Paano kung nahulog ka sa akin? Parang may bomba sa dibdib kong sumabog. Napatigil ako sa paggalaw. Hindi ko alam kung narinig ko ba ng tama ang tanong niya o kung kaya ako lang nag-i-imagine dahil sa init ng atmosphere sa pagitan naming dalawa. Pero hindi seryosong mukha niya. Hindi siya nagbibiro. At bago pa ako makasagot, nagpatuloy siya. Kunyari lang, dagdag ka. Pero ramdam kong hindi lang yun kunyari. Bigla akong di makahinga ng maayos. Tila may bumigat na pressure sa paligid. Hindi to simpleng tanong. Sinong pipiliin ko? 10 milyon o si Zephyr? Pero paano ko sasagutin to? Una sa lahat may asawa siya. At kahit ano pang sinasabi ng puso ko, kahit na hindi ko lubos maintindihan kung bakit, tila unti-unti na akong hinahatak ng presensya niya. Isa lang ang malinaw. Hindi ako pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya pero ang problema, hindi ko rin kayang magsinungaling. Kaya ngumiti ako ng pilit. Tinago ang panginginig ng aking mga daliri sa hawak niya. Bakit mo yun tinatanong, sir? Mahina akong tanong, iniiwas ang tingin. Sumagot ka, aniya. Di niya binitawan ang kamay ko. Hinugot ko ang hininga ko at pilit pinatatag ang sarili. Kung pipili ako ng pera, magmumukha akong sakim. Pero kung pipiliin ko siya, ako ang magiging masama. Alam mo naman siguro ang tamang sagot, di ba, sir? Subukan mong ngumiti. Pero nabasag ang boses ko. 10 milyon, syempre, ang pipiliin ko. Yung tiyak, yung walang komplikasyon, yung hindi kailanman magiging akin. Sandaling katahimikan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nasasaktan siya sa sagot kong yon. Ramdam ko ang dahan-dahang paglambot ng hawak niya sa kamay ko. Parang ayaw na rin niyang marinig ang sinabi ko kahit alam niyang yon ang tama. Pero bago ko pabawiin ang sinabi ko, dahil sa totoo lang, kahit ako hindi sigurado kung yun ba talaga ang sagot ng puso ko, nagsalita ulit siya. Hindi ko alam kung bakit ko to natanong. Aniya, tila nabigla rin sa sarili niya. Siguro dahil hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata isang bagay na mas mahirap intindihan kaysa kahit anong tanong, pagkalito, at takot. Takot sa nararamdaman. Gusto kong sabihin sa kanya na ako rin, nalilito rin ako. Takot din ako pero ang totoo, gusto ko siyang piliin kahit hindi dapat. Tumayo na ako mula sa gilid ng kama ni Zephyr. Nakahinga na rin ako ng maluwag dahil sa wakas mukhang bumuti na ang pakiramdam niya. Bumaba ng init ng katawan niya at di na siya gaanong namimilipit sa sakit. Kahit pa mainit ang ulo niya kanina at ayaw niyang may kasama, hindi ko nagawang iwan siya agad. Hindi ko kayang baliwalain ang sakit na nakita ko sa kanya. Okay ka na, sir? Mahinang sabi ko habang inaayos ang tuwalya sa kanyang noo. Babalik na ako sa kwarto. Baka kasi hinanap na ako ni Emmanuel. Hindi siya sumagot. Tinignan ko siya pero nakatingin lang siya sa kisame. Parang may malalim na iniisip. Tahimik, mabigat ang hangin sa paligid namin. Parang ayaw na niya akong paalisin. Pero hindi rin siya nagsasalita. Kaya unti-unti akong tumalikod at lumakad papunta sa pintuan. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalabas, nagsalita siya. Wait, napatigil ako. Lumingon ako pabalik. Nakatagilid na siya ngayon. Nakasandal ang siko sa unan habang sa akin nakatingin, diretso, matalim at puno ng tanong ang mga mata niya. May gusto ka ba kay Drake? Parang tumigil ang mundo ko. Napakapit ako sa doorknob, hindi agad makagalaw. Hindi ko alam kung paano ko siya tititigan.
Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi dahil may tinatago ako, kundi dahil sa tono ng tanong niya. May bahid ng paninibog ho. Hindi lamang ito basta tanong. Tanong ito na isang lalaki nagmamasid, nagmamalasakit o baka nagsiselos? Ha? Tangi kong nasabi, pilit ang ngiti. Anong klaseng tanong yan? Hindi siya ngumiti. Hindi siya nakisakay sa biro. Sinagot mo ba ako? Sir Zafir. Huminga ako ng malalim. Si Drake mabait siya. Nakakausap ko siya. Pero kung iniisip mong may gusto ko sa kanya, wala. Wala akong balak magkaroon ng kahit ano. Kaibigan lang siya. Napakurap siya. Saglit na tumigil sa pagtitig pero naroon pa rin ang tila bumabagabag sa loob niya. Parang lapit niyo kasi kanina eh. Anya. Hindi ko alam kung bakit pero parang ayoko. Kumirot ang dibdib ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa sinabi niya o matatakot. Dahil kapag seryoso ko mga salitang yon, baka mahulog ako. Baka basaktan ako sa huli. Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan, sir? Tanong ko, dahan-dahan ng bawat salita. Wala ka namang karapatang magselos, di po ba? Tahimik siya, walang sagot. At sa loob ng ilang segundong katahimikan, ramdam kong may gustong sabihin si Zafir, pero pinili niyang hindi. Pinili niyang hayaang gumapang ang tanong iyon sa pagitan namin, at baka nga hindi lang sa pagitan namin, kundi sa puso naming dalawa. Tumalikod na akong muli at binuksan ang pinto, pero bago ko tuluyang lumabas, narinig ko ang mahinang tinig niya. Ayoko lang na siya ang piliin mo. At sa gabing yon, kahit di niya diretsong sinabi, parang may bahagi na sa akin ang bumigay at natakot ako, dahil baka ako rin ay nagsisimula ng pumili. At baka hindi ko namamalayan siya na pala yun. Maaga pa lang gising na si Emmanuel. Tuwang-tuwa siyang pumunta sa silid ko na parabang may malaking misyon siyang natapos. Bitbit pa niya ang paborito niyang stuffed toy habang maingat na sinara ang pinto saka umakyat sa kama ko at tumabi. Ate Ariana, bulong niya sabay kurot sa braso ko. Gumaling na agad yung tiyan ni Daddy, di ba? Napalingon ako sa kanya. Agad kong naramdaman ang kakaibang kasiyahan sa mukha niya. Parang may pinagmamalaking tagumpay. Alam ko na kaagad kung saan papunta ang tanong niya. Ikaw yung nagsabi sa katulong na masakit ang tiyan mo, no? Mariin kong tanong, kahit alam ko na ang sagot. Naghibit balikat siya. Gusto ko lang naman kayong mapag-isa ni Daddy para maalagaan mo siya. Napabuntong hininga ko. Umupo ako ng maayos at nirap siya. Hawak ko sa magkabilang balikat habang mahinahon ako nagsalita pero may diin. Emmanuel, mali ang ginawa mo. Napakunot ang noo niya. Halatang hindi niya inaasahan ang reaksyon ko. Pero Ate Ariana, mahalaga sa akin ang honesty, Emmanuel. At lalo na sa isang batang tulad mo. Importante yung alam mong tama sa mali. Hindi mo kailangan magsinungaling or gumawa ng kwento para lang mapalapit kami sa daddy mo. Pero kasi ayoko po kay Bella. Aniyang may pangungumpisal sa boses. Tapos si Daddy parang laging malayo sa'yo. Gusto ko po kayong magkasama. Ayoko na ng iba. Hindi siya bagay sa ibang babae, lalo na kung hindi ikaw. Naparunok ako. Hinaplos ko ang buhok niya at ngumiti, kahit may halong lungkot sa puso ko. Emmanuel, kahit anong gawin ng ibang tao, hindi mo kailangan ipaglaban ako sa gantong paraan. Hindi mo kailangan agawin ng atensyon ng daddy mo mula kay Bella o kahit kanino pa. Kung may dapat na piliin ng daddy mo, siya mismo ang gagawa nun, hindi ikaw. Pero hindi ka pwedeng mapasa kanila. Mahina niyang bulong habang nakayuko. At hindi rin ako pa pwedeng agawin ng kahit sino. Marahan kong sabi, hindi ni Bella. Hindi ng batang ito. At sa loob ng silid na iyon, niyakap ko siya na mahigpit. Hindi ni Drake, kahit na sino pa. Pinilit kong itago ang panginig ng tinig ko dahil kahit sinasabi ko yun kay Emmanuel, alam kong may bahagi ng puso kong natatakot na baka ako rin mahulog sa isang bagay na hindi dapat. Inawakan niya ang kamay ko. Gusto ko lang pong maging masaya kayo ni Daddy. Napangiti ako at niyakap siya na mahigpit. Walang kasindinis ang intensyon ng batang to, pero kailangan niyang matutunan ng pagmamahal, hindi pinipilit, hindi pinagsisinungalingan. At sa loob ng silid na iyon, niyakap ko siya na mahigpit. Para na rin sa sarili kong nangangapa sa katotohanan sa dami ng damdaming pilit ko ring nilalabanan. Tahimik lang si Emmanuel habang yakap ko siya.
Ramdam ko ang mabigat na buntong hininga niya sa dibdib ko na para bang may dinadala siyang sama ng loob na hindi na dapat pasa ng isang bata. Inaplos ko ang buhok niya habang dahan-dahang nagsalita. Pero tandaan mo, Emmanuel, mahal ka ng mommy mo. Bahagya siyang lumayo sa yakap ko at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Kita kong lungkot sa malalalim niyang mata, mata ng batang sabik sa kompletong pamilya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang mga bagay na kahit ako'y nahihirapang intindihin. Kaya pinilit kong ngumiti kahit may kirot sa puso ko. Hindi ako pwedeng maging parte ng buhay ninyo. Hindi sa ganitong paraan. Mali yun. Yaya lang ako, di ba? Hindi asawa, hindi mommy. Yaya. Nakita ko kung paanong dahan-dahan nagbago ang mukha niya. Parang may kung anong bahagi sa kanyang nadurog sa narinig niya. Hindi siya agad nagsalita. Ilang segundo rin ang lumipas bago niya ibinaba ang tingin at marahang bumulong. Mommy not here. Tila biglang umigting ang puso ko sa narinig ko. That's why, ikaw ang gusto ko para kay daddy? Hindi ako nakasagot. Wala akong nasambit. Parang nabilaukan ako sa hangin na dapat sana ilalabas ko. Biglang bumigat ang dibdib ko, hindi lang dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa kung paano niya ito sinabi. Buong puso, walang pag-aalinlangan. Pilit kong pinanatiling kalmado ang mukha ko. Ayoko makita niya ang pagkalito sa mga mata ko. Ayoko malaman niya na kahit ako, hindi sigurado kung hanggang sanang kaya kong pigilan ang sarili kong damdamin. Pero sa loob-loob ko, yaya lang inaplayan ko, hindi ang magmahal, hindi ang masangkot sa buhay ng amo. Hindi ang ipaglaban ng karapatang hindi naman akin. Ang batang dapat kong alagaan, siya pang nagtutulak sa akin sa lalaking hindi naman dapat. Kaya pinilit kong ngumiti. Kahit hindi yun abot sa mata, kahit may pait sa dibdib. Emmanuel, marahan kong sabi. Hindi mo kailangan ayusin ang buhay ng mga matatanda sa paligid mo. Hindi yun responsibilidad mo basta't ang importante masaya ka. At kahit wala ang mommy mo sa tabi mo ngayon, hindi ibig sabihin nun na kulang ka na. Tahibik siya pero alam kong dinig niya ako. Dinidinig niya lahat ng salitang sinusubukan kong ipaintindi kahit hindi pa niya kayang tanggapin. At habang nakatingin ako sa batang nasa harapan ko, alam ko, kailangan ko ipaalala rin sa sarili ko, ako ang yaya. Hindi ako dapat maligaw sa mundo, hindi ko pag-aari. Naputol ang tahimik at emosyonal naming pag-uusap ni Emmanuel nang biglang may kumatok sa pinto. Napalingon ako, tumambad sa akin si Adelpha. Tulad ng nakasanayan, taas kilay siyang nakatayo sa may pinto na para bang lagi na lang siyang may masamang balita o reklamo. Nariyan na si Teacher Cherry, naghihintay na sa study room. Sarkastikong sabi ni Adelpha sabay tingin kay Emmanuel. Napansin ko agad ang biglang pagbabago sa mukha ni Emmanuel. Mula sa pagiging masigla at malambing, bigla siyang nanahimik. Ang mga mata niya tila nawala ng sigla. Hindi na siya nagsalita. Tumayo lang at tahimik na lumabas ng kwarto. Tila may dalang mabigat sa dibdib. Sumunod ako sa study room para masiguradong ayos lang siya. Naroon si Teacher Cherry, elegante, maayos manamit at mukhang istrikta pa rin gaya ng dati. Habang nasa gilid lang ako at nakaupo. Sinimulan na ni teacher ang lesson pero halata agad sa kilos ni Emmanuel na wala siya sa mood. Ang karaniwang aktibong batang sabik matuto. Ngayon tila wala sa sariling mundo. Ilang beses siyang tinanong ni Teacher Cherry pero puro mali ang sagot niya. Mga simpleng tanong na dati kaya niyang sagutin na nakapikit, ngayon wala siyang makuhang tama. Napansin ko unti-unti nang namumula sa ine si Teacher Cherry. Lumingon siya sa direksyon ko at baring nagsalita. Miss Ariana, sigurado ka bang tinuturuan mo talaga ang batang to? O baka puro laro at kwentuhan lang ginagawa niyo? Nanigas ang katawan ko sa kinaupuan ko. Napatingin ako kay Emmanuel na ngayon ay nakayuko. Hawak ang lapis na parang gusto na lang niyang iwasan ng mundo. Gusto ko sana ipagtanggol ang sarili ko. Gusto kong ipaliwanag kay Teacher Cherry na hindi naman ganito si Emmanuel noon, na may pinagdadaanan lang siguro siya. Pero di ko nagawa pang magsalita. Sakto naman dumating si Senyora Esmeralda. Tahimik ang buong silid. Nang pumasok siya, nakataas ang kilay, nakaayos ang buhok na parang laging galing salon at ang presensya niyang palaging bumabaon sa bawat sulok ng mansyon.
Lumingon siya sa study table, tapos ay sa akin. Ano na naman to, Ariana? Malamig niyang tanong. Ramdam ko ang pagkalunod sa kahihiyan. Para na naman akong nilalantad sa harap ng korte na walang depensa, walang kakampi. Ramdam ko ang pagkalunod sa kahihiyan. Lahat ng mata nakatutok sa akin. Tila ba ako ang salarin sa lahat ng nangyayari kay Emmanuel. Pero bago pa tuluyan makapagsalita si Teacher Cherry o si Senyora Esmeralda, biglang tumayo si Emmanuel. "Stop!" sigaw niya. Lahat kami natigilan. Napalingon kay Emmanuel na ngayon nakatayo, ang mukha puno ng kaba at galit, at ang mga kamay niya nakakuyom sa gilid. "Don't be noisy!" sigaw niyang muli, mas mariin, mas buo ang loob. "I don't like it when people shout or get angry." Nagkatinginan kaming lahat. Walang nakapagsalita. Ramdam ko ang mabilis sa tibok ng puso ko habang pinagmamasdan si Emmanuel. Ito ang unang beses na sumigaw siya sa harap ng maraming tao. Lalo kong naramdaman na may mas malalim pa pala sa likod ng mga tanong niya. Sa likod ng mga pagkakamaling sinasadya niyang gawin kanina. Hindi nila alam na bawat sigawan, bawat paninisi ay parang sibat na murang damdamin na isang batang matagal nang di nakaramdam ng katahimikan. Sa isip ko, bakit nga ba hindi nila tanungin si Emmanuel kung bakit siya nagkakaganito? Sa halip na laging ako ang balikan. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. "Okay ka lang?" Mahina akong tanong. Tumango siya at tumilig sa akin. Sa puntong yon, wala ako ibang nararamdaman, kundi ang mas tumatagpang desisyon na kahit ako ang ina, kahit yaya lang ako sa mata nila, hindi ko pababayaan si Emmanuel. Nasa po ni Doña Esmeralda ang kanyang noo. Malinaw ang pag-iinis sa kanyang mukha habang pinagmamasdan si Emmanuel na ngayon nakayakap sa akin at tila ayaw nang bumitaw. Napapansin ko na talaga tong batang to. Hindi na siya kagaya ng dati. Mariing sabi ni Doña Esmeralda. Ang tinig parang kidlat na bigla na lang kumulog sa loob ng silid. At alam ko kung sinong dahilan. Napatigil ako sa paghinga. Nararamdaman kong sa akin nakaumang lahat ng sisi na para bang ako ang salarin sa bawat pagbabago na nangyayari kay Emmanuel. "Ikaw, Ariana," singhal niya. "Simula nang dumating ka sa bahay na to, kung ano-ano nang nagiging ugali ng apo ko. Hindi na siya sumusunod, palaging matigas ang ulo at ngayon sumisigaw na siya. Hindi ko alam kung anong klaseng impluwensya ang ibinibigay mo sa kanya." Napayoko ako. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong ipaliwanag na hindi ako nagtuturo ng masama kay Emmanuel. Sa katunayan, ako lang yata ang nakikinig sa kanya at tunay na nagpapahalaga. Pero ang bawat salita ni Donya parang patalim na walang puwang para sa depensa. Lumingon siya kay Emmanuel na nanatiling nakayakap sa akin. Ang mga mata puno ng takot. "Emmanuel?" Malamig ang tinig niya. "Kapag hindi ka patitino, kapag patuloy kang ganyan, itatapon na lang kita sa Amerika. Titira ka doon sa Uncle Timothy mo." Biglang namutla si Emmanuel. Umiling siya ng sunod-sunod. "No! Ayoko po sa Amerika." Halos pabulong pero mariin niyang sabi. "Ayoko kay Uncle Timothy." Napahigpit ang yakap niya sa akin. Para siyang batang pinipilit na kunin ang laruan niya. Para siyang batang binabawi sa natatayang sandigan niya. Dito lang ako kay Ate Ariana," bulong niya, habang halos mapaiyak. Napalunok ako, napatingin kay Doña Esmeralda na kahit bakas ang inis, tila nagulat din sa naging reaksyon ni Emmanuel. Hindi na siya nagsalita pa. Siguro hindi niya inasahang ganon kalalim ang naging kapit ng bata sa akin. Habang niyakap-yakap ako ni Emmanuel, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ako, niyaya lang sana na naging tahanan para sa batang tila lahat ng mahal sa buhay ay nawawala o umaalis. Sa isip-isip ko, bakit kailangan lahat ng may halaga kay Emmanuel tatanggalin sa kanya? At bakit parang ako na lang ang natitira sa mundo niya? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod, pero ang sigurado ko, kahit hindi ako ina, kahit hindi ako pamilya, hindi ko siya pababayaan. Katatapos lang ng klase ni Emmanuel. Tahimik lang ako habang inaayos sa mga gamit niya sa study table. Ramdam kong mabigat pa rin ang pakiramdam ng bata mula sa naging tensyon kanina pero hindi siya umimik.
Nanatiling nakayoko habang dahan-dahang sinusulat ang huling pangungusap sa assignment niya. Maya-maya narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Sunod-sunod ng hakbang. Pamilyar sa akin ang tunog. Si Zephyr. Maaga siyang dumating mula sa trabaho. Di ko alam kung dapat ba akong kabahan o matuwa. Habang nasa itaas ako at kausap si Emmanuel, bumungad sa akin ng pabulong pero madiin na boses sa sala. Napakapit ako sa hagdanan. Mula doon, dinig ko na ang pag-uusap ni Zephyr at ng kanyang ina, sa Senyora Esmeralda. Aalis tayo sa susunod na linggo, mariing sabi ni Doña Esmeralda. Isasama ko si Emmanuel sa Amerika, doon sa titira kay Timothy. Kailangan niya ng disiplina, hindi pwedeng lalaki siyang sawail. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang tinusok na malamig na karayom ang puso ko. Aalis si Emmanuel, dadalhin sa Amerika? Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Pero bago pa man ako makalapit, sumambulat ang tinig ni Zephyr. Malalim, matigas, puno ng pagtutol. At kailan pa tamang magdesisyon na ihiwalay ang bata sa mundong kanilakan niya? Mariing tanong ni Zephyr. Bakit di niyo tanungin kung bakit naging ganito si Emmanuel, ma? Zephyr, hindi siya nagkakaganyan ng walang dahilan, tuloy niya. Hindi siya ganito dati pero alam niyo kung kailan siya nagsimulang magbago? Nang matutong magmahal. Nang may dumating na taong hindi siya pinilit, hindi siya pinagalitan, kundi inintindi siya. Tumigil ako sa paghinga. Bakit di mo tanungin si Emmanuel kung sino lang ang gusto niyang makasama? Dagdag pa ni Zephyr. Dahil kung hindi mo napapansin, ma, si Ariana lang nakakapagpatahan sa kanya. Siya lang ang pinipili ni Emmanuel. Napalunok ako. Nanginginig ang kamay ko habang mahigpit kong hawak ang barandila ng hagdan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Gulo, takot at sa ilalim ng lahat ng yon, may init na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko kailanman ginusto ang gantong sitwasyon. Hindi ako pumasok sa mansyon para guluhin ang buhay ng kahit sino. Pero bakit ganito? Bakit parang ako pa ang natatayang kapayapaan ng batong halang lahat nawawala sa kanya? At bakit si Zephyr, sa kabila ng lahat, parang mas ako pa ang paniniwalaan kaysa sarili niyang ina? Hindi ko na kayang pigilan pa. Pagkatapos ng lahat ng narinig ko mula kay Zephyr, tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. Tahimik pero paulit-ulit. Para bang bawat salita niya dumadaos-dos sa puso ko. Direkta, walang paligoy-ligoy. Ang sakit, pero mas nakakatakot yung alam kong hindi mo dapat nararamdaman to, pero nararamdaman mo pa rin. Bakit ako umiiyak? Hindi naman ako dapat ganito kaapektado. Hindi ko naman ginusto to. Hindi ko naman hiniling na sa lahat ng bata, si Emmanuel pa ang ibigay sa akin, ang batang anak ng lalaki, na tila unti-unti ko nang hindi lang basta iniintindi kundi minamahal. Napakagat ako sa labi. Umiling ako habang mabilis na pinunasan ng mga luha sa pisngi ko. Hindi, Ariana, bulong ko sa sarili. Hindi ka pwedeng mahulog. Dahil kapag nahulog ako, paano ng 10 milyon? Paano ang pamilya ko sa probinsya? Paano ang pangarap kong maibalik ang bahay namin? Mapagamot si mama. Mapaaral si Raymond at si Jana. Paano kung nawalan ako ng kontrol? Sayang yun. 10 milyon yun? Mas mabigat pa yon kaysa sa puso ko nagsisimulang mabaliw sa isang lalaking may asawa. Isang lalaking hindi ko alam kung sinasadya pa talaga ang bawat paglapit niya. O baka naman ako lang tong unti-unting nabubulag. At sa likod ng bawat luha ko, isang pabulong na dasal ang pinalaya ng puso ko. Sana, wag mo naman akong tuluyang mahulog, Zephyr. Kasi kung ikaw ang pipiliin ko, mawawalang lahat at ayoko nang mawalan.